Mapagpalang araw po mga kapams. Nanonood ka ngayon ng yung vlog ni Wakiwak kay Jonathan. Actually hinati-hati na sa tatlo. Part 1, Part 2, Part 3. Isang pag-video, isang pagkakataon na pinasagputan niya tatlong parts. Kasi marami pong nagme-message sa atin, mga ka-fams, na sabi, panoorin ko raw yung video ni Wakiwak. At ito nga po, papanoorin natin. Kaya samahan niyo po kami mga kapams. Ito po yung part 1 ngayon, no? Dito po, sa pagkakataon to, sa part na to, nababanggit po ni Jonathan na nagpa-check up raw siya uli sa Tala kasama si Ate Indigent Vlog tsaka ang inyong lingkod po si Kuya Renji, sabi ni Jonathan. It means to say, aminado po si Jonathan na pagkatapos nung Tala hindi na siya uminom ng gamot kinabukasan, tapos nagkaganon na po siya, nagkamanas. Diretso na, hindi siya uminom ng gamot. Ito pagkakataon ito kasi although ganong situation ni Jonathan, nahirap na po siya maglakad, namanas yung paa niya. Nagawa po niyang maglakad ng ganong kalayo. Hindi bihirong layo ko ito mga kamams kina Wakiwak. Malayo ito. Siguro ilang kilometro to mula doon sa kay Jonathan. Siguro nasa 3. Nasa ganun. More or less na po. 3 kilometro. Maaring more than or less than. Kaya malayo to. Parang katulad na rin Nanay Marita, oh. Manas na po kasi talaga yung paa niya. Pambira naman to. Grabe yung panas po. Tanungin natin. Mga kahawakin. Ba't mo muna? Lakasan mo yung boses. Lakasan mo yung boses mo. Bago pa check up, natigil siya sana. Nakuli. Tapos, may nang sakit sa kailis. Tapos, may nang gamot. Kaparit yan, boss. Oo. Nakikita ko kasi sa video nila na pinapainom ka ng gamot pero ayaw mo mang uminom. Tama. O yung pangalawang inom na yun. Yung pangalawang inom. O ano bang sabi ng doktor, di ba, dinala ka sa Tala? Ang ibig sabihin ng Tala, mga kawaki, Tala Hospital, Kirot Tigis po yun, hospital. Ibig sabihin, kilala sa tawag na Tala kasi yun ay sa lugar ng Tala. O public hospital po yun. Dito po sa binabanggit ni Wakiwak na Tala Hospital, mali ho. Hindi ho kami sa Tala Hospital. Sa hospital yun, boss? Ha? Sa hospital? Hindi kami sa hospital. Hindi sa hospital? Hindi. Sa Tala Health Center lang po kami. Hindi sa Tala Hospital. Kaya mali po. Siguro din na napanood yung video. Ewan ko, ano pinagbasehan? Tala Clinic lang pala yun. Health Center. Health Center. Tala Health Center ng Tala na doon yung TB Dots. .com. www.tv.com. What? TB. Tuberculosis. Yung kasi mga health center na nakalagay sa mga health center, TB Dots nakalagay doon sa mga health center. Walang .com. Walang .com yun. Wala ko TB.com. TB Dots po, TB Dots. Doon dinadala yung mga may TB at doon binibigyan ng mga gamot after na ma-verify at kuha yung details ng pasyente, yung mga health centers po natin. Basta may concern lang ako, no? Yung mga ganitong sakit ba, hindi ba ito pwedeng i-confine? Or paano ba? Pwede naman. Pero curable kasi na pwedeng outpatient eh. Hindi naman ganun kalala yung TB na kailangan i-confine ka. Hindi naman, malakas ka naman eh. Malakas naman yan. Kaya pala... Ang kino-confine kasi yung walang lakas. Yung hindi makagalaw, hindi makakain. Yung kailangan i-confine yun kasi hindi ka makakain. Kasi malakas naman ito. Ito malakas naman ito Jonathan eh. Walang ganun ang TB. Malakas naman asar kung minsan eh. Andun kasi itong bagsakan eh. Yung Tala nga dati, yung Tala Hospital, yun yung leprosarium dati. Ano naman Mga may sakit na lepros eh. ano sakit ka? Yung na
ano, na uubos yung mga Kitong. Pinaganda mo pa eh. ketong ba yun? Kitong. Hindi. May kitong yun. Hindi ko kasi alam yung ketong, hindi ko kasi Tagalog. Ang alam ko, leprosarium yan. Kasi yun, pangalan ng hospital na yan eh. Leprosarium. May kitong yun. Kaya dati po, nung mga year, early 90s, ganun, napakaraming mga tao rito na yung mga putol-putol yung mga kamay, na ubos ng leprosy. Yun pala kasi, kumbaga doon kasi nakilala yung tala. Leprosy na yan, leprosarium. Kahit yung isang tito ko noon, Hmm. from Maitum, Sarangani Province na po, na nagkaroon ng leprosy, dito dinala, dito nagpagaling. At ewan, kung buhay pa ba yung tito ko na yun. Naabotan ko pa yun dito. Nung pagpunta ko rito sa metro noong 1998, Hmm. 1998, pumunta ko rito sa metro from the province para sa pag-aaral. Napunta ko ng New Era. Naabotan ko pa yun dito pag pumapasyal ako rito sa Tala, sa bahay nila. Di malaking clinic din pala yun. Anong clinic? Hospital. Hospital yun. Ano ba kaluhin yung clinic sa hospital? Iba yung hospital, iba pala kasi yung clinic. Akala ko doon yung dinala si Jonathan. Jonathan Health Center yun. Center yun. Yung sinasabi na talo hospital ni Wakiwak, Yung hospital yan yung yun. dating ano na mga kitong. Oo, yan yun. Yan pala, maliwanag na. Panoorin mo kasi yung vlog ko, boss. Pambihira naman na yun eh. Nagkaalat ako tuloy. Napaghalata tuloy na hindi na panood eh. Napakalit na health center. Malit lang yun, isang parang bahay lang yun. So, tuloy pa natin mga kapams. Di ba pinacheck up ba doon? Anong sabi ng doktor? Inumin daw yung gamot niya. Ano, no? Inumin yung gamot araw-araw. O ano daw bang sakit mo? TB raw. TB. Okay. Ngayon sabi niya, uminom ka ng gamot araw-araw. Ang gamot na ininom mo, ilang piraso ba ang sabi ng doktor sa isang araw na dapat pinumin? Itong gamot. Ha? Itong gamot. Sa isang araw? Oo. Sigurado ka, 7 piraso, di ba? 3 lang? Diba? Siguro ka, 7 piraso, di ba? 3 lang? Ilan bang gabot yung binigay sa akin nun? 7. Ang naging basehan po kasi ni Boss Wakiwak dito na po is yung ano, yung unang pa-check up ni Jonathan na si Kuya Ka-Business yung nagdala sa kanya, doon po sa ano, Chiranova. Kasi doon pinainom siya binigyan siya ng gamot na 3 piraso para maging basehan ng doktor na kung bibigyan siya ulit ng gamot. Kasi binigyan yung 3 gamot na yun para mai-video, kasi ayaw niyang uminom doon eh. Pinadala para hindi niya inumin sa bahay daw. Sa bahay niya. Kaya sabi ng doktor doon, sige, i-video niyo pag ininom niya, saka kayo bumalik dito para ibigay yung mga remaining na gamot. Oo. Yun po, yun 3. Yun yung basa ni Wakiwak. Kaya naisip na, di ba 3? Yun po yun. Pero 7 ho yun dito sa health center, TB Dots. Gabi. Diba gabi na? Oo. Itong gamot. Gabi. Oo nga. Sigurado ka, ha? Yung pagpunta namin doon, walang gamot eh. Ibibigay sa akin yung bote lang. Yung bote lang. Walang gamot na Na kapsul. wala bote lang. Tapos mamaya, may bibig. Yung binabanggit po ni Jonathan dito is, pagdating kasi namin doon, totoo yun, walang available na gamot. Meron pero kulang. Ang makakapagbuo nung kailangan ni Jonathan is may syrup doon. Kaya sabi niya, bote lang. Nasa bote ang syrup. Kaso, in the process na, siyempre, na patagalan pa yung mga namin, kilos-kilos, mga proseso. Hanggang sa nakarating kami doon sa may kuhanan ng gamot talaga, may naging available na. Kaya wala na po yung syrup, mga capsules na binigay ni kay Jonathan. Hindi na maraming kapsul. Ano, no? Mamaya may bibigay na maraming kapsul. Sa gamot. Kaya sabi niya nga po, bote lang ang meron. Pero kaso maya-maya, may ibinigay na maraming kapsul. Sabi niya,
Marami po talaga kasi good for 1 month. Ipinagkatiwala sa atin yun. Nga pala, yung gamot na yun, kailangan maibalik sa center yun. Kung hindi naman nainom ni Jonathan, bilang ano po, no, pagmamalasakit sa bawat taxpayer. Kasi galing sa tax natin yun. Kailangan ibalik sa center yun para maibigay naman sa ibang nangailangan. Ay, tanong, nasa kanya pa kaya yung gamot na yun? Nakakatidin yan. Wala sa kay Jonathan yun. Wala kami ibinigay kay Jonathan. Okay. Para magamit naman po mga maraming nangailangan ng gamot. Tsaka mahal yun mga kapams. Hindi biro ang presyo ng mga gamot. Kaya mas maganda mapunta natin sa Tijin minsan Madalo natin no, para sa ano, yung mga gamot na ibalik sa health center. Kasi Para mapakinabangan. Mapakinabangan pa ng ibang tao, ibang mga kababayan natin na may ganyan ding uri ng sakit. Ang sabi ng doktor, wala raw. Yung sabot ay yung capsule. Isabot lang daw. Kami nahanap sila na gamot, kaya binigyan ka. Kumbaga, Tama. akala nila wala na, pero may nahanap sila na gamot, kaya binigyan ka. Baka ganon. Baka hindi gamot yun. Baka hindi gamot. Ha? Baka hindi gamot yun. Patay tayo dyan. Gamot yun, libre, nababasa mo naman yung gamot eh. Kasi yung sabi niya dati, wala yung capsule na ganito. Yung sinahanap ko yung ininom ko. Ayun sige sa akin, yung sa bote. Tap syrup. Hindi ako uminom ng sa bote. Mamaya may binigay ng mga capsule, ang dami. Baka hindi gamot yun. Tapos uminom ako doon. Hindi ka lang, nabasa naman ni... Sino ba kasama mo doon? Ate Jenny, Kuya O di, nabasa naman ni Ate Jenny yun na gamot mo yun. May ano lang po na mapansin. Yung sa pagkakasabi ni Jonathan na baka hindi gamot yun, sumagot si Boss Waki na andun naman sila Indigen, tsaka Renji. Nabasa naman nila yon siguro. Kahit wala po kami doon, hindi po magbibigay ng hindi gamot ang health center. Kasi sila rin pa yung mananagot kung sakaling may mangyari sa pasyente. Obligasyon po nila na ibigay kung ano yung nararapat sa bawat pasyente. O anong akma sa sakit ng isang pasyente. Kahit tayo po, di ba, kahit wala tayong kasama, pupunta sa health center o kung saan man, i-check up tayo kung anong sakit natin, kung ano yung dapat na gamot na para sa atin, yun po ibibigay nila. Pinanumpaan po nila yung mga tungkulin nila. Kaya wag po sana tayo magkaroon ng alinlangan, no po? Sa mga ganyang bagay, sa mga doctors natin. Shout out po sa lahat ng mga maigiti natin mga doctors at nurses. Tapos uminom ako ron. Tapos yung sa bahay na ako gabi, hindi ako uminom. Tapos sunod-sunod na. Yun, nangyari na. Namagat. So balik kasalanan pala ni Jonathan din, may pagkukulang siya. Kasi ando doon na yung gamot, isang beses lang siya uminom, dahil nga sa sinabi niya, tapos dire-diretso na hindi siya uminom. Tapos parang nagkaroon na siya ng manas. Wala namang ibang may ano talaga shortcomings mga kapamos na mga kalingap. Walang ibang dahilan. Nakipanood yun naman sa vlog na nung andun kami, pinapainom na si Jonathan ng gamot, ayaw uminom. Yun na po ang reason. Tapos, sino ba magpapainom ng gamot sa kanya? Pati pag inom ng gamot, dapat sana gawin niya, hindi niya kayang gawin sa sobrang katamaran. Grabe. Ang kasi niya, nung pagkakataon kasi niyan, kasama din si Buddy. Tapos pinakita ni Buddy yung pera. Bugkos ng pera. Ito dyan, kondisyon, uminom ka ng gamot mo, maligo kahit twice a week. Mamaya, inom ka ng gamot, bigay kita pera, ito, bigay ko sa'yo, sabi niya. Pagpunta namin sa bahay ni Jonathan, mag 4 PM na yata nun. Basta around that times, around the clock na uwi na ng mga estudyante. Sabi ni Buddy, alis muna ako, sabi niya, sunduin ko yung mga chikiting ko, mga anak niya, mga angels niya. At uwi na kasi. O sige boss, balik ka, sabi niya, dito lang kami. Dito kami kay Jonathan. Tapos pag alas ni Buddy,
Sinunod niya ang mga chikiting niya, mga angels niya, hinatid sa bahay. Habang siguro on the way pabalik sa bahay, andyan na bumuhos ang malakas na ulan. Kami nga basa eh. Tapos nung medyo papadilim na kailangan ng painumin ng gamot Jonathan kasi uuwi na rin kami. Oo. Pero ang kasabi si Pari sa akin na hindi na siya makakabalik kasi nabasa rin sila. Oo. Tsaka padilim na rin. Yun nga, alanganin na. Sabi ko kay Jonathan, inom ka na, Jo. Kung ano man yung inantay mo kay Buddy, nagbigay ka ng pera, ako na muna magbibigay. Sabi ko niya, ito pera, uminom ka ng gamot. Ayaw inom ni Jonathan ng gamot kasi inantay niya si Buddy kasi mas makapal, isang bugkos yun eh. Pambira. Yan siguro iniisip niya, yun ang ibibigay sa kanya pag si Buddy. Ayaw talaga uminom ng gamot. Si Buddy talagang gusto niyang, hindi makakalag si Buddy. Siyempre, pamilyadong may bata na anak. Mahirap din. Hirap pa, pag ano pa panahon, ulan-ulan, lakas ng ulan nun. Kaya hindi nakabalik si Buddy, yun nga, the rest is history. Umalis siya ng bahay na binigay ni Ate Jen, na hanggang ngayon, andun pa yung mga ibang mga gamit. That time nga, binigay ko pa siya ng dilata, sardinas. Paborito niya kasi sardinas Jonathan, na galing sa isang anonymous sponsor na nagpa-package dito sa bahay, yung sa unboxing po natin. Bigyan ko pa ng dilata si Jonathan. Andun pa, ngayon sa bahay. So, sa kikita ko itong kay Jonathan, mas pinipili niya pa yung pera kasi sa gamot na dapat sa lahat. Yun ang bibigyan ng kagalingan sa kanya. Yun talaga ano niya, si Jonathan po kasi, sabi nga po niya di baling wala na lahat. May pera lang ako, masaya na ako. Yun lang, yun doon sa na bubuhay na circle, cycle ng life. Yung may pera, makabili ng gusto, makatulog, kinabukasan may pera uli, makapamalimos, bili ng gusto, matulog. Yun lang po ang ano, ganun kasimple, ganun kababaw yung ano niya. Doon umiikot yung mundo niya sa ganong senaryo. Yun ang cycle of life niya. Nila mag-ina. Doon siya nasanay kasi yun nga yung buhay ni Nanay Marita eh. At may mga ano nga dati, di ba? Mabanggit ko lang, no? Na may Maritas store pa nga sila na tinatawag kasi ang dami nila mga gamit. Nakasama nila sa ano nila sa yung sa pwesto nila, mga appliances, mga gamit sa bahay, mga damit, o ano, mga sinikwat-sikwat sa mga kung saan. May ano sa best pang-araw dyan na ano eh. May nakabili sa kanila ng jersey, nilabhan, pumunta sa Kiko, tapos nakita na may-ari, kinuha na may-ari. Pilit kunin, kasi kanya yun eh, makikilala mo naman yun sa'yo eh. Kaya wala nagawa yung bumili sa kanila ng jersey, umuwi, yun na ba damit, binalik. Tsaka yung isang kakilala ko dyan, nakabili pa ng, ano, lutuan ka na Marita noon. Saan nagagaling yun? Sikot-sikot nga raw nila. Yan ang trabaho nilang mag-ina noon. Nabanggit ko lang po. Tutuloy natin yung panonood natin. Ibig sabihin, nung uminom ka ng gamot, nung uminom ka ng gamot na pinainom sa'yo ng doktor, ay nagkaganyan ka na. Yan na, simula. Oo. Tapos hindi na ako uminom. Yun, nagkaganyan na. Nagkatalang yung dati mo pa, tatlong gamot ang pula. Tapos hindi na ako nakakainom. Hindi naman nagkakaganyan. O kasi di ba tatlong gamot lang naman dapat? Dati mo pa. Sino kasi nagsabi na 3 gamot lang dapat? Baka nakakuha si idea siguro si Wakiwak doon kay sa unang vlog nila ka-business na 3 gamot lang yung binigay sa kanya. Oo, andun na tayo na 3 gamot lang ibinigay kay Jonathan nung una. Pero kailanman hindi sinabi na 3 gamot lang dapat sa loob ng isang araw. Mali si Correct me if I'm wrong po Pero sa abot ng aking mare-recall, walang sinabing 3 gamot lang dapat sa loob ng isang araw. Kung ano po yung kailangan ni Jonathan sa stage ng sakit niya, yun po ang kailangan. Kasi 7 yung binigay nila na inumin ni Jonathan sa loob ng isang araw. Yun ang At this point po kasi ng pagpa-check up namin kay Jonathan, ganito po ang sitwasyon niya. Hindi po pareho nung pina-check up sa Terranova na hindi pa ganito katindi. Siguro po, may point na po na siguro sa stage ng sakit ni Jonathan, doon po nakadepende kung
ano yung mga inumin niya at gaano karami. Kaya yun po naisip kong Baka nung nasa Dahilan. Sierra pa siya, hindi pa siya kanyang kalala. Tapos yung dinala nyo, ganyan na yung pa niya. Or hindi pa. hindi pa, wala pa. Wala pa, hindi pa kanya yung paa niya. Kaya nga dito, napabanggit po nila dito na after niyang uminom ng gamot, saka nagkaganyan yung paa niya. Patuloy pa natin, baka kung ano pang masabi. Marami pa yun eh. Kaso, nagkalituan na eh. Nagkalituan. Nagkalituan na. Nakalituhan. Dahil maganda, share mo ba? Kaya nangyari sa'yo yan, Oo naman at ako. na nung uminom ka ng 7 gamot, Tapos, kinabukasan, nagmanas ka na. di pa. Nakailangan sila kalabas Hindi yan naman- eh. Ano, paggabi na uli. Di ba? Oo. Hindi ako uminom. Tapos hindi ako uminom. Yun, minanas na ako. At sakit ko ng TV. Bakit ako minanas? Oo nga, ang sakit mo ng tubig. Hindi, nagkaganyan ka na. Oo. O ngayon, dapat, bilang doktor para tanungin bakit ka nagkaganyan. Oo. Oh, Dito po sa pagkakataon to nabanggit ni Wakiwak, ni Boss Waki na ngayon nagkaganyan ka na, di dapat makapunta raw sa doktor si Jonathan para matanong kung bakit nagkaganon siya, bakit minanas. Tuloy pa natin. hindi na kayo bumalik sa doktor. Hindi na. Sabi ko si Jenny. Si Jenny, kapag-check up muli ako. Sabi naman natin Jenny. Hindi na rin kailangan. Kasi hindi ka naman tuminom ng gamot eh. Hindi na kailangan eh, yan na nga ang nangyari sa kwan mo. Sa pagkakataon to, nasabi ni Jonathan na po na bumalik sa Ate Jenny na magpapacheck up siya uli. Sabi natin Jenny, hindi na kailangan. Hindi man siya uminom na gamot Hindi eh. ka naman uminom ng gamot eh. Kaya muna kayo. At sa sinabi ni Jonathan na yun, nagkaroon ng sudden reaction si Wakiwak na ano hindi na kailangan. Ano sabi niya? Paano hindi na kailangan? Kapag-check up muli ako. Sabi naman natin Jenny. Hindi na rin kailangan. Kasi hindi ka naman tuminom ng gamot eh. Hindi na kailangan eh, yan na nga ang nangyari sa kwan mo. Kasi daw, hindi na ako uminom ng gamot. Baliwala ka rin daw. Oo nga, pero dapat yan, ma-check up yung paa mo. Alam mo Jonathan, kami, ito ha, sa mga passer dyan, na nanonood dito sa video ko, huwag kayong magalit ha. Ang totoo niyan, ang unang-unang nag-asikaso dito sa kay Jonathan, nakikita nyo naman sa simula, kami ni ka-business, di ba? Oh. Ito po, banggit ko lang. Hindi na kailangan, ito yung nagkaganyan ng paa mo, sabi niya. Ibig sabihin, kailangan magpatingin ka sa doktor ulit. Kasi yun ang nangyari sa paa mo, iba na. Ang problema naman kasi kayo doon, kahit ilang beses na ipa-check up yan, dali sa doktor, ang problema kayo doon, ayaw minom ng gamot. Kaya kahit anong galing check up yan, kahit anong bigyan ng doktor ng gamot, hindi man niya ginagamit eh. Tapos sisisihin niya yung mga tao na tumulong sa kanya. This point po is bulalas ni Boss Waki na although given naman alam naman ng mga tao na sila yung nag-asikaso ng kay Nanay Marita regarding DSWD. Kaya yung mga nagko-comment po na dahil sa DSWD matagal na po. Noong kay ka-business pa at Wakiwak, sila pa po. Mas may perang di hamak, mas may kakayahan, mas maraming koneksyon. Nilakad na po sa DSWD itong mag-ina. Nga lang, Pero wala pong nangyari. bakit wala nangyari ba sa naging sitwasyon nila doon? Sa kanila mag-ina problema kasi. Ayaw nila. Ayaw nila maghiwalay noon. Kaya nung pagdating po sa amin na pinaubaya nila kuya, sige kayo naman baka mas mahanap niyo yung Baka mapakinggan kayo, mga ganun siguro. mas mahanap yung mas magandang paraan or mayroong hinahanap sila na nasa inyo ng kasagutan. Kaya nagawa naman namin ng lahat. Ay, sige, kayo naman. Sabi na kuya. Kaya yun, pinagtulong-tulungan po natin. Hanggang sa dumating na sa point na to. Tuloy po natin. Dito po nabanggit na hanggang sa dumating yung point ng araw na
Ah, tumutulong na rin kami, umaalalay, Indian Vlog, Tingin Body, saka LB Vlogs Family, sa mag-ina eh. Sabi ni Buswake, ipinaubaya na namin. Kasi ayaw naman namin makipag-agawan sa pagbablog. Wala pang pag-aagawan eh. Ang ano natin kasi sa charity is pagtutulungan. Tulong-tulong tayo kung ano yung kaya nating itulong sa isang tinutulungan natin. Mas maganda nga mas marami tayong tumutulong sa isang tao eh. Kasi mas marami tayong magawa. Tama po. Kaya hindi angkop yung salitang ano. Parang yung sabi kasi ni Buswake, parang nag-aagawan tayo sa sapawan. Parang ganun ang tema. Ay, wala pong ganun. Hindi angkop, not applicable. Sa charity, in the name of charity, wala pong ganong word. Wala sa dictionary ng charity yung ano. Tutulong ka. Pag-aagawan sa vlog, no. Kahit mas sabay-sabay kayo, kahit marami kayo, mas maganda nga, mas marami, mas matutulungan yung purpose, mas magagawa yung purpose na pagtulong sa isang nangailangan eh. Kasi ang pananalita ni Buswake parang magkakaroon ng competition. Kumbaga, pagalingan o padamihan ng maitutulong sa isang tao. Hindi yan, hindi parang... Mas maganda nga yun sana eh. Oh, pero sabi niya kasi parang mag-agawan. Halimbawa, tayo, kaunti lang na itulong natin. Sila, mas marami. Parang magkakaroon, ilang, ano eh. Hindi, walang kinalaman yung dami at kunti lang itulong eh. Yung ang pinupoint ni Buswake dito is yung sino ba talaga yung magbablog. Kasi para, pangit kasi yung ano eh, hindi ko Hindi maganda. hindi ko type. Hindi ko type yung hindi ko gusto yung pananaw na gano'n na Kung content mo yung tao, ikaw lang hindi karapatan na mag-vlog. Parang hindi maganda. gano'n na parang pag halimbawa na may na-vlog akong tao, Hindi ka na pwedeng i-vlog yun. kawawa ang kalagayan. Kasi hindi ka na pwedeng i-vlog. Ikaw lang, hindi karapatan. Tapos sasabihin ko, ako nakapag-scout nito, wala pwede mag-vlog na hindi papaalam sa akin. Kawawa naman yung tao, di ba? Hindi ka madalaw ngayong araw na to. Hindi naman araw-araw nadalaw natin yung mga nabablog natin, na-scout natin. Paano pag isang araw na hindi tayo nakapunta, yung taong yun nangangailangan, hindi pwedeng tulungan ng ibang vlogger. Kawawa naman yung kapwa-tao natin. Oo nga, natulungan natin. Mas mahirap pa palang naging sitwasyon niya pagka ganun. Kasi para pag-aari na natin na. Hindi akma sa isang mga katulad natin mga charity. Hindi maganda. Kahit vlog ko, vlog niya wala problema basta matulungan natin lahat. Yun ang ano. Yun ang isang ayoko no. Ito po from the bottom of my heart. Ayoko po talaga ng ganun. Ako po, yung mga na-vlog namin, na-scout namin, napakarami po, karapat-dapat, no? Yes, kung sino naman po ang may kakayahan, mga charity vloggers dyan, kung gusto niyo pong mahanap yung mga na-vlog namin, mag-message na po kayo sa amin. Sana po matulungan po ninyo. Kahit sino po, open. Basta makapaabot ng pagmamahal sa ating mga kababayan, hindi po na yung pag-aari yung mga na-scout namin. Mas maraming makakatulong, mas maganda po. Charity vlogger man o hindi, walang problema, basta matulungan natin. Like Nanay Zeni po ngayon, yung pala ang ribs. Kawawa po. Galing sa medyo alwan-alwan na pamumuhay kasi may ari nga na paggawa ng candy, may mga tauhan. Pero may sa ganung sitwasyon, nakakalungkot nga lang. Walang anak. May inaruga na pamangkin, pinag-aral. Nung sasakay na ng barko, namatay naman, nagkasakit. Kaya wala talaga siyang kasama totally ngayon na 84 years old na siya, nangailangan ng gamot. Napakaraming problema na din Sana mapaabot natin siya ng tulong pagmamahal si Nanay Zeni kasi wala eh. Pasalamat rin tayo sa may-ari ng pangupahan na yan. Kasi hindi siya pino-force na magbayad dahil wala siyang kakayahan. Sabi nga na Zeni, kahit 5,000, kaya na niyang buhayin ulit yung business niya. Yung panimula niya. Andun yung mga kabila siya ulit ng gamot niya. Kasi makirot daw po yung balik niya.
bukol ng araw po eh. Sabi ni Nanay Marilyn, yung kapitbahay niya, yung malalay din. Kasi mga ganyang edad, di naman pwedeng hilutin na yun kasi marupok na yung mga buto-buto na. Mas lang, hindi dapat operahan. Oo, mas lang din yung pwedeng operahan. Kasi hindi nila kakayanin. Basta na nga po naman ay makatulong kay Nanay Zeni. Maibsan man lang yung kanyang hirap na dala-dala. Napakahirap po tumanda. Lalo pag ikaw lang mag-isa, walang alalay, walang gagabay. Magpasalamat na lang po tayo dahil may mga kahit bahay siya, yung may-ari lang tinitirhan niya na nagmamalasakit. Bata pa raw siya nang punta ng metro eh. Mga trabaho. Tapos nung nakapagpatay ng yung paggawa ng candies nga, yung mga ibang mga kamag-anak niya, galing Bicol. Tapos ngayon yung mga kamag-anak niya, mayayaman na raw. Kaya nga may mga grocery pa daw eh. Tapos di naman, wala man nang pumapansin sa kanya. Yung mga natulungan niya dati, wala na. Walang lumingon. Mga hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Hindi nila alam kung sino yung mga taong tumulong sa kanila. Ate Jenny, galing ako kay Kuya Wake. In-advise ni Kuya Wake na ipa-check up daw ito sa doktor. Ah, dito pala yung sinabi niya na inutusan niya si Jonathan na pumunta kay Jejin. Indigen. Tapos sabihin kay Ate Jen na Ate Jen, galing ako kay Waki. Tapos ito daw, ipacheck up lang sa doktor. Parang, kaya pala may mga nagko-comment na bakit hindi ako pa-check up kay Jonathan? Oo. Ba't utusan mo pa si Indigen? Kaya Pambira. binabash tuloy siya. Doon yan pala reason kaya nabas si Waki. Boss Waki. Tama nga naman. Pwede naman yan Ikaw na nandyan, utusan mo para pumunta sa ibang tao para magpa-check up. Ang katwira naman kasi niya, para sa akin na ano ko yung point of view niya eh. Na dahil sa pagkakataong ito, si Indigen yung nakatutok. Oo. Kasi nga sila tapos na raw. Parang ganun yung ano eh. Yung Mentality mindset niya, mentality ni Waki Wak. Kasi nga tapos na kami, eh kayo naman. Yun pala yun. Kaya pala may mga nagko-comment na ganun, Diyos. May nagko-comment, nagme-message sa akin na Kuya Renji, panoorin mo yung vlog ni Waki Wak. May mga sinabi siya doon na medyo alanganin. Ito pala yun. Tuloy po natin. Kamo pa, pinatik up sa doktor, kung binigyan ka ng gamot, iinom ka ba ng gamot? O sabihin mo na iinom ka ng gamot. Ay nako. Si Jonathan po, every time na tanungin mo yan na ganyan na kung alin mo gusto niya. Tapos pasusunod mo yung gusto niya. Aayunan mo. Tapos magbibigay ng kondisyon. Oo yan. Tulad dito gusto mo pa-check up. Sinabi ni Waki sa kanya na kung pa-check up pa, bibigyan ka ng gamot ng doktor, inom ka ba ng gamot? Oo daw. Oo yan si Jonathan. Pero sa paulit-ulit na cycle, recidivist na si Jonathan eh. Hindi niya pa rin iinumin. As we all know, sino po ba si Jonathan? Ano ba ang pagkatao ni Jonathan? Although, ano pa eh, nakakaawa talaga po. Honestly speaking, grabe, hindi, ano, lalo na kung totoong kapamilya mo to, May-stress ka talaga. grabe po, napaka, kawawa talaga. Yun bang, makita mo yung isang tao na walang-wala talaga, almost everything na pwede ma-acquire ng isang tao is wala sa kanya. Pero ubod ng yabang. Imagine niyo po kung ano yung tsura niya. Na parang sa pagkakaakala niya, kaya niya lahat ng bagay. Which is normal dahil yun nga lang pong abot ng kakayahan niya. Yun po si Jonathan, mga kapams. Kaya kawawa po. Nakakaawa na nakakainis. Normal na ano ba yung bahala ka nga dyan kung
yung puso natin, ganun na, ano. Bahala nga dyan, tigas ng ulo mo. Noon pa sana, nag-give up na tayo. Pero, ito po, ano, kung bakit hindi kami nag-give up kay Jonathan, dahil yun po sa turo ng Kuya Ka Business. Yan po kailan, no, na ako'y bunga produkto ng Ka Business. Nakita ko po kung paano magtyaga si Kuya kina Jonathan noon. Napakababaho niyan. Kahit sa atin nga, diba, pinaliguan niya si Nanay Marita on the first quarter ng Pagkuha sa kanila, sa ano. pagkuha sa kanila, pagkakasama, pagkakilala. Imagine gaano kabahay, pero tingnan niyo po yung ano nila, tiyaga. Kung gaano kahabang panahon yung pagtitiyaga nila. Minsan, naaway pa ni Jonathan si Ka-Business eh. Ikumpara niya sa tiyaga namin. Napakikising panahon lang po yan. At sa si Kuya Ka Business hanggang ngayon, andyan pa rin. Anytime, pwedeng lapitan ni Jonathan, di ba? Hindi niya piling alala pala na Yun kasi ang sabi ni Kuya noon, yun ang kabilin-bilinan niya. Kasi tumira po ko sa bahay nila, di po ba? Sa business house kami ni Boogie, magkakwarto. Aside from us, wala na. First family na nandun. Pag Sabado, umuwi si Boogie sa kanila. Ako na lang naiiwan doon. There are times na pag Saturday night, kaming dalawa ni Kuya nag-uusap niyan, magdamagan kami, magkwentuhan yan. Napakasaya namin yun. Yun ang hindi po alam ng mga viewers, no? Magdamagan kami, kwentuhan kami yan. Ilang beses na bumaba si ate. Mula sa kwarto, ano ba? Hindi pa kayo matutulog? Alas 3 na. Maya, ano ba? Alas 4 na. Kaya kwentuhan kami ng kwentuhan, Kuya. May masaya rin itong tagping niya doon. At doon po ay sa dami na napagkukwentuhan namin, isa po yun sa mga payo niya, no? Kung gusto mo talaga maging charity vlogger, kasi nababanggit ko po na nandun sa puso ko yung inggit sa kanya eh. Inggit na mabuti na sana ako rin. Sana magawa ko rin. Sana may kakayahan din ako na magawa yung nakikita ko mga ginagawa ni Kuya Ka Business. Nabanggit ko po yun sa kanya. Kaya ang masabi niya sa akin, ang payo niya, kung gusto mo talaga maging charity vlogger, kasi that time po, charity vlogger po talaga si Kuya noon eh. Hindi po niya sinasabi na hindi na siya charity vlogger, wala po yung ganon. Sabi niya sa akin, kung gusto mo talaga maging charity vlogger, ito lang ang masasabi ko. Kung kaya mo nang yakapin ang isang Bong at isang Jonathan, pwede na. Tinanggap ko po yun ng literal tsaka simbolikal. Pagyakap ng literal, nagawa ko po yun. First met namin ni Jonathan, yakap ko lahat ng mga nabablog natin, nayakap ko po yan. Like John, nasa ka-business pa ako niyan, tuwing makikita kami yan, mayakap yan sa akin si John. Ang simbolikal naman is yung pagyakap na walang pasubali, walang alinlangan. Yung buo, yung dedikasyon mo, yung purpose mo, yung gusto mong mangyari, gusto mong gawin. Gusto kong maging ganitong taong ito. Yun ang pagtulong na mula sa puso. Yun po yung simbolikal nun na whatever you are, whatever it is, whoever you are, gagawin ko kung anong makakabuti. Dahil gusto ko makatulong sa iyo. Yung ganun. Yun po yung ano yun. Kaya yun po ang dala-dala ko hanggang ngayon. Kahit saan man makarating, sino na makita, pag natulungan kita, nakapagpapot ng pagmamahal galing sa mga nagmamahal ng mga sponsors natin, ano man ang sabihin mo sa akin in return, wala akong pakialam doon. Kahit masama man sabihin mo sa akin, siraan mo man ako, it's none of my business. Wala akong pakialam doon. Ang sa akin lang is, kung ano yung purpose ko, nagawa ko. That's it. Yun lang. Mas importante na nagawa mo yung part mo. Yeah. Tulad pa Jonathan, di ba ba? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kung ano naman sabihin niya, pero Doon pa wala rin yung pakialam doon. pagtulong. Doon Basta, pa rin yung pag-alala. every time na kailangan niya ng makasama, makakausap, maituturing na pamilya, na nandiyan sa tabi niya. Every time na pupunta siya rito sa bahay,
tinatanggap ko po yan kahit ano bang ginawa niya sa kabila. Kaya pang mga ano yan, wala po ano doon. Anong pag-alinlangan na tinatanggap pa rin siya. Hindi kasi ang purpose natin na makapagpaabot na pagmamahal is masuklian nila ng ayon sa gusto natin. Hindi po yung purpose natin. Hindi talaga natin nakapalit kasi. Kaya yung kung ano man maging ano nila, walang pakialam doon. Oo. Kasi yung purpose natin, Yun ang hindi tamang natin. pagtulong talaga nasa puso natin. Wala tayong inangad na anumang kapalit o kahit ano pa yung ginawa nila sa atin na sabihin natin nakarinig tayo hindi maganda. Gaya nga kay Jonathan, maraming beses na ganon. Nagsasalita si Jonathan na nakakasakit. Pero sa kabilang banda, iniitsipwera yun, kahit ano sabihin niya, hindi pinapansin. Kasi ang iniintindi yung kanyang kalagayan pa rin. At saka yung abot ng kanyang kaisipan. Hanggang doon talaga si Jonathan. Hindi niya, kumbaga hanggang dito lang yung kaisipan ni Jonathan. Tayo nang yung mas uunawa sa kanya. Tama po yun, ano. Although, at this point of time na wala na si Nanay Marita unlike before, may pagbabago po, may adjustment tayong ginawa. Kasi dati po talaga hindi natin pwedeng baliwalain kasama si Nanay Marita. Kung hindi lang po namin nilabas yung mga videos na ano po napakaraming pagkakataon na iikutan ko doon sila, Nanay Marita sa Jonathan sa gabi. Ulan, ano. Kawawa po si Nanay Marita, umiiyak ko yan doon, nasa wheelchair. Kasi matanda na, lamigin yun. Tapos umuulan, tapos nasa wheelchair lang siya. Tungkol sa gamot, hindi po yun ang reason ng pagkaganyan ng Jonathan. Nagkataon lang na at this point, andun na siya sa stage na yun. Malala na. Malala na talaga. Tsaka yung pag-inom ng gamot na dati 3, ngayon 7. Nagle-level up po yung sakit ni Jonathan Baka nung una pa nga dapat isa lang Hindi po ba? Saka ang masaklap pa niyan, hindi naman siya umiinom ng gamot. Ayaw yung uminom ng gamot. O ayaw niya. Tsaka yung mga sabi po na dapat bakit inutosan pa ni ni Kagwang Wakiwak si Boss Waki, ni Jonathan na pumunta kay Ate Jen para magpasama sa doktor. Sabi ng mga iba nagko-comment, bakit hindi lang ikaw magdala? Kaya nabas Ikaw tuloy. nandyan. Kaya nabas tuloy. Sa ano po yun bilang ano po yun kay Boss Waki, sa tingin ko yung ano yun, respeto. Yun ang tawag doon na hindi na ako nakafocus dyan. Si Indejon nakafocus. Ayaw kong makabypass naman. Kaya si Indejon na nagdadala sa doktor, kami natin dyan. Kaya siyempre parang bilang respeto rin, sabi, kung ako si Boss Waki, bilang respeto, Pinabuhay niya, pinabaya niya, off limits ako dyan. Parang pinayuhan niya lang si Jonathan kung ano ang tama, kung ano dapat gawin. Yun po yun. So, basta, ulan na naman. Tapos tuloy lang po tayo mga kabams. Huwag tayong pa-apekto sa kung anumang mga napapanood natin negatibo. Good vibes lang po. At spread love araw-araw. Ito lang po yan sa Elvel Dogs Family at Kalingap Turak. Yan po. Kamang official po, don't forget. Bye-bye po. God bless us all.